Ganito pala dito sa Vietnam, half face at nutshell lang yung gamit na helmet nila. Sobrang daming nakamotor, ito pala talaga yung transportation nila. Bali ngayong araw ay aalis pala kami at pupunta kami sa planta ng Shipa. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot kasi sa mga motorsiklo naka half face lang, hindi ko alam kung ano bang merong batas sila. Inisa-isa ko na lahat ng mga nakamotor, wala talaga akong nakita na naka full face. Pero halos lahat naman ay naka face mask, ayaw siguro nilang ipakita yung kanilang face. Ito pala yung mga puno na ginagawa nilang rubber dito sa Vietnam. Biglang napahinto yung sasakyan kasi yung mga pato nagtatakbuhan. Sobrang dami pa naman yan. Kung kawatan lang ako, kumuha na ako ng isa niyan para gawing ulam. At nakarating na nga kami dito sa planta ng Shipa Tire. Sobrang laki pala dito at ang agandahan pa, ang aga ng pamasko ng kanilang pa-welcome. Kaya lahat kami tuwang-tuwa at nakangiti, lalong-lalo na si Peace Bomb. Siyempre, ikaw ba naman makatanggap ng maagang pamasko galing pa sa Shipa Tire? Baka Shipa yan. Bale, ito pala yung unang proseso. Ayan yung mga galing sa puno. Tapos ipipress nila dyan sa machine hanggang sa maging manipis na lang ito. Hanggang sa maging ganyan na yung magiging itsura. Tsaka nila paninipisin yan hanggang sa makarating doon kay kuya. Sa part naman ito, ilalapat lang yan ni sir para putulin. Kasi yan na yung magiging sizes at pattern. Dito sa part na to, dito ginagawa yung ply ng gulong. Dito pinuputol na kung anong size na ng gulong. Pagkatapos isalansan, dadali na yan dito para mapagduktong. Tapos lalagyan ng parang alambre sa gilid para tumigas yung gulong. Yun yung pinaglalapatan ng rim o kaya mags. Ganyan yung magiging itsura niya, yung matigas sa gilid na pinaglalapatan ng mags. Ganito pa lang yung process niya. Tapos, magiging ganito. Magiging part ka siya ng gulong. Tapos pagdating doon, i-press doon sa para maging ganyan na yung design. Ilalagay yan dyan para magkaroon ng korte o yung mga design ng gulong. Bali pagkatapos i-press, ganyan yung lalabas, iba't ibang mga thread ng gulong. Pagkatapos sa mga thread, dadali na yan dito sa quality check at titingnan kung okay at isasabit na lang yan papunta sa packaging. Kung susundan nyo yung mga nakasabit, dire-diretso lang yan papunta sa pangalawang building. At ang kagandahan dito, lalo na sa mga tubeless, tinitesting yan at tinahanginan. After na mag-cure doon, pinapalagyan sa nila ng hangin para maging okay yung form niya, saka parang share. Pero sa tubeless lang, pag yung type hindi na kailangan. Meron na rin silang gawaan ng mga interior. Kaya masasabi ko talaga sa Shipa, grabe, overall champion. At ito na yung pangatlong building, dito na nahuhulog yung gulong para balutin. Sa pagbalot, machine na yung gumagawa, kaya siguradong hindi ka papagurin. Pasilip ko na rin sa inyo, bakit magkakaiba yung balot ng mga gulong. Yung mga ganyang kulay, sa Pilipinas yan, ibababa. Sa katunayan, merong i-deliver sa Pilipinas, ang dami niyang ikakarga. Yung mga ganyang balot na kulay pula, i-deliver yan sa Cambodia. Tapos itong kulay pula na nyugol, rebrand yan ng papunta sa Malaysia. Halos iba-ibang mga design ang nakapaloob dito, kaya kung mapapansin nyo yan, papunta yan sa Laos. Kahit sobrang tagal na ng Shipa International, 30th anniversary na nila, pero di pa rin nalalaos. Ganon ang Shipa, pang international talaga. At oo nga pala, kaya pala kami nandito sa Vietnam para i-celebrate yung 30th anniversary nila. So paano, i-update ko na lang kayo sa susunod. Salamat sa panonood. Ingat!